Parang baby ko lang yung pag-kiss ko yan. Hello mga kamamshi! Ayan, good evening, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat dyan. Ayan, nandito na naman ako na mag-share sa inyo ng aking saloobin. Pero bago ang lahat dyan, shout out sa lahat ng mga katekram na sumusuporta sa ating Tatay Tekram, kay Kuya Dave na nagmamahal, kay Kuya Luis, kay Kuya Noah, sa lahat ng kids, sa lahat ng manalastas, mega love shout out sa inyong lahat dyan. At maraming salamat sa patuloy na nagmamahal sa Tekram channel. Ayan, nandito na naman yung kamay ko. Baka mapansin na naman eh. Ayan, no? Hindi ko mapigilan. Mega love shout out sa lahat-lahat. At maraming salamat po sa inyong suporta. Unang-una kay Tatay Tekram, sa aking channel din. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Thank you very much. At sama-sama tayo, no? Mula umpisa hanggang huli, hanggang dulo, forever, walang bibitaw po sa Tekram channel, no? Alam naman natin na maganda yung adhikain ni Tatay Tekram. Kaya ako napa-subscribe, napamahal o minahal yung channel ni Tatay Tekram. Kasi yung mga bagay na hindi ko nagagawa, na gusto ko man tumulong pero hindi ko magawa, ando no si Tatay Tekram, di ba? Na talagang gumagawa ng kabutihan, no? At tunay nga na talagang kalooban po yun ng Lord, no? Dahil si Tatay Tekram po yung ginagamit ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala. Marami pong ginagamit, hindi lamang po si Tatay Tekram, lahat ng mga vlogger na tumutulong. Ayan, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa ating mga kababayan. Di ba nakakatuwa lang yun, no? At punta naman tayo sa ating thumbnail. Di ba nga, sinabi po sa atin na nakalagay sa Biblia din na kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Alam natin yan, no? Kahit sa pelikula, kahit sa drama, kahit saan mo dalhin, ang kabutihan pa rin ang mananaig. Di ba nga, example, pagka nanonood tayo ng drama o kaya ng movie is patuloy na inaapi, naku, lahat na lang ng kasamaan, ginawa, nangyari. Pero bandang huli, ang kabutihan pa rin ang nanaig, di ba? Kaya, ayan po, patuloy kong minumungkahi na patuloy natin suportahan, no? Itong pagsuporta natin, itong panonood natin, yun yung ambag na rin natin sa pagtaas ng views ni Tatay Tekram, kasi alam naman natin sa views talaga, no? Pinaka-importante, no? At dahil doon, dahil sa panonood natin, tayo din ang ginagamit ng Diyos para makatulong kay Tatay Tekram, at si Tatay Tekram naman makatulong sa iba, di ba? Di ba? Ang ganda nun, ang saya nun, di ba? Yung happy lang na may mga natutulungang tao, no? At nakakalungkot lang talaga na yung iba, alam ng mali, alam ng hindi maganda, alam ng nakakasakit, alam ng hindi tama, pero bakit patuloy pa rin, no? Bakit patuloy na nagbubulag-bulagan, patuloy na nakikinig sa mga bagay na hindi naman tama, di ba? At alam naman natin na ang purpose lang ni Kuya Ramil is tumulong, di ba? Pero sana naman, no, maliwanagan na yung mga taong patuloy na dumidikdik kay Kuya Ramil, no? Dahil tandaan po natin, sabi nga, ang lahat ng kasalanan ay may kabayaran, no? At ang kabayaran nun ay kamatayan, no? Yan po yung isang nakakalungkot, no? Pagbabayaran natin ang lahat ng kasalanang ginawa natin, no?
Di ba nga, yan din yung pinahayag ni Kuya Dave na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Totoo po yan, no? One time, one day, haharap po tayo sa ating Diyos at magsusulit tayo kung anong ginawa natin dito sa lupa. Gumawa ka ba ng mabuti? Gumawa ka ba ng tama? Gumawa ka ba ng kalugod-lugod sa Diyos? Siyasatin natin ang ating sarili, no? Tandaan po natin, no? Isang araw, haharap tayo sa ating Diyos. Ang nagawa ng iyong mata, ng iyong tenga, ng iyong bibig. Ayan, isusulit mo yan sa ating Diyos kung paano mo ito ginamit. At tandaan natin, itong bibig na to, binigay sa atin ng Diyos, hindi para husgahan or punahin ang kamalian ng iba. Binigay niya sa atin ito para gamitin din sa pagpupuri sa Kanya. Sinabi sa Bible, di ba? Hindi dapat lalabas sa iisang bibig ang pagpupuri at panlilibak sa kapwa. Kaya ingatan po natin ang bawat lalabas dito sa labi natin, no? Tandaan natin 'yan, no? Lahat tayo haharap sa Diyos at magbibigay sulit kung anong ginawa mo. Kaya tignan mo na ngayon pa lang. Tignan mo na kung ano yung mga bagay na ginawa mo na ikinatutuwa ng Diyos. Or ano ba? Ikinalulungkot ba ng Diyos? Kaya tandaan po natin, no? Kahit kailan, no? Hinding-hindi mananaig ang mga kasamaan sa mundong ito, no? Hindi po yan kalooban ng Diyos. Patuloy na ang kabutihan pa rin ang mananaig. At alam naman natin na may mabuting puso si Kuya Ramil, no? Hindi natin siya dapat husgahan sa panlabas na anyo, sa mga kamalian niya, sa mga pagkukulang niya, sa lahat ng mga ginagawa niya. No, wala tayong karapatan. Lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may pagkukulang. Pero, ang nais ng Diyos, magkaisa tayo. Magkaisa tayo na tumulong sa ating mga kapwa. 'Di ba? 'Yun naman ang pinaka-the best na magandang gawin natin, no? At nakakalungkot lang, no, sa mga nangyayaring ito. Bakit talagang gustong-gustong si Kuya Dave at si Tatay Ram ay paghiwalayin, no? Ano po yung reason at bakit? May nabasa lang ako isang comment ni Tita Ellen Almasan. Basahin niyo yung comment ni Tita Ellen Almasan dun sa vlog ko. Ang ganda ng comment niya. Sabi niya nga, totoo naman, no? Bakit si Kuya Dave ang gustong-gusto nilang kuhain? Pumunta sila sa Divisoria. Humanap sila ng mga bata doon. At yun ang tulungan nila. O, diba? Diba? Hindi yung si Kuya Dave, para kay Tatay Ram na yan. Pamilya na ni Tatay Ram yan. Pamilya na ni Kuya Dave yun, no? Kaya hindi rin mapaghihiwalay yan sa dalawang yan, no? Si Tatay Ram at si Kuya Dave. Sa palagay nyo ba, sasama si Kuya Dave? Di ba sinagot na malinaw na hindi niya iiwan ang Manalastas family. Syempre naman, di ba, lalo na't may takot si Kuya Dave sa Diyos at alam niya yung mga salita sa Bible, di ba? Gagawa ba siya ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos? At higit sa lahat, kaya niya bang saktan ang buong Manalastas fam? Di ba? Alam naman natin na mabait si Kuya Dave at alam natin na ginaguide siya ni Lord, ginaguide siya sa pamamagitan nila Kuya Jason, Kuya June, no? At patuloy na isama natin lagi sa panalangin na maging maayos na ang lahat, di ba? Kasi ayaw naman natin buong araw, buong panahon, buong buhay natin, puro na lang gulo. 'Di ba mas maganda po yung magkaroon naman ng peace of mind sa isip, sa puso, no? Mas maganda 'yon. Yung patuloy lang na suportahan natin yung mabubuting gawa, no? Huwag nating suportahan yung mga taong nanlilibak, yung mga taong nangaapak ng kapwa. No, hindi yan kalugod-lugod sa Diyos. Tandaan po natin yan.
Kaya narito po ako na nagmamahal kay Tatay Tekram. Noon pa man, umpisa pa lang, nandyan na, no? At yung sinasabi nila na pag may issue, nandyan ako. Syempre, kasi as a vlogger, no? Kung di nyo naiintindihan, ang vlogger, andyan talaga yan pagka may issue. No, yun yung pinaka the best sa vlogger pag may issue, no? Mag-vlog din kayo, tiyak. Baka unang-una pa kayong magba-vlog pag may issue, no? Ganon po talaga. Pero at least nandito ko kasi nag-iingat din ako, no? Nag-iingat din ako. Ayoko ring makasakit ng damdamin ng kapwa ko, no? Ayoko ring makapagsalita ako ng hindi maganda, no? Ayoko ring makapanlait ako, 'di ba? Kasi hindi po 'yun kalooban ng Lord. Kaya nga sabi nga, less talk, less sin. Kung araw-araw na lang akong nagla-live, baka mamaya magkasala ako, 'di ba? Kaya lang po, ingat-ingat din pag may time, no? At yung sa mga nagagalit po sa akin, nako, please lang po, maawa kayo sa kaluluwa nyo, no? At patuloy love lang po, no? Wala po akong ginawa sa inyong masama, hindi po ako nangutang, wala po akong utang sa inyo, no? At ang alam kong kasalanan ko lang sa inyo na ikinagagalit nyo ay yung pagmamahal ko kay Kuya Luis. Pero, nako naman po, matatanda na tayo, may edad na tayo, mga nanay na tayo, mga lola na tayo. 'Di ba? Siyasatin natin kung tama ba na kamuhian ang isang taong nagmamahal, no? Ganon din kay Kuya Tekram, no? Kaya, relate po ako sa damdamin ni Kuya Ram. Kasi naranasan ko pong i-bash din. Naranasan ko yung dikdiking ka ng walang ginagawa. No? Alam ko yan. Grabe. Pero salamat sa Lord kasi dahil sa pagsubok na yon, lalo akong pinatatag ng ating Diyos. At nandito ko na patuloy nananalangin doon sa mga tita, nananalangin sa Tekram channel, nananalangin sa bawat isa na dumating ang time na makamtan natin ang katahimikan. Magkaisa, magmahalan, no? Manaig ang kabutihan, no? Talunin natin. Sabi nga, daigin mo ng mabuti ang masama. O, di ba? Kaya tayo na mga nagmamahal kay Tatay Tekram, patuloy lang na suportahan natin siya, mahalin natin siya, at patuloy na ipag-pray ang Tatay Tekram natin, si Kuya Dave, na maging maayos ang lahat, ang mga tita rin, no? Sama nyo sa prayer, malay nyo, baguhin ng Lord, di ba? Sama natin, ako po, araw-araw, sinasama ko po ang community natin, no? Na sana dumating ang time, magkaisa ang lahat dahil iisa lang naman ang sinusuportahan natin, di ba? Sabi nga, pagka kayo nagkagatan, nagsakmalan, walang matitira, no? Kaya, ayan, go lang tayo, magkaisa tayo sa pagmamahal, sa pagsuporta kay Tatay Tekram. Wala nang pong iba. Yan po yung pinaka-the best, no? At patuloy lang na nandito tayo na manalangin sa sitwasyon na nangyayari, no? Sana tumigil na, sana maliwanagan na, sana hipuin ng Lord, no? At maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta talaga, pagmamahal, at alam ko maraming nagtitiwala kay Tatay Tekram. Hindi mapapagbagsak ng kasamaan ang kabutihan, kundi mananaig pa rin ang kabutihan sa puso ni Tatay Tekram, ni Kuya Dave, sa atin na mga nagmamahal, no? Maraming salamat sa inyo mga kamamshi, mga katekram. Patuloy lamang na sama-sama tayo sa pagsuporta. Maraming salamat. Buong puso ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nandyan, sumusuporta din sa akin, sa mga nagko-comment. Salamat sa inyo. Nawa, no, patuloy na maging maayos na ang lahat-lahat para kay Tatay Tekram. Maraming salamat po and God bless you all!